Sa patuloy na pagtaas ng bilihin kasabay ng hindi tumataas na sahod ng mga manggagawa dito sa ating bansa, ang pakikipagsapalaran sa ibang lugar ang isa sa mga solusyon na nakikita ng marami nating mga kababayan para umangat sa kahirapan at malabanan ang patuloy na bumabang ekonomiya ng ating bansa. Sa libo-libong mga OFW na nakikipagsapalaran sa malayo ay napabilang sa mga ito ang 27 years old na single mom na si May Fasis Foronda at ang mas batenyo na si Johnny Medina. Dala-dala ang mga pangarap para sa magandang kinabukasan ay nagtungo ang dalawa sa Taiwan. Ang bansa na naging saksi sa kanilang pakikibaka sa buhay at ganun din naman sa kanilang naging matamis na pagmamahalan. Subalit sa bansang ito din nagtapos ang kanilang pangarap matapos na maganap ang isang karumal-dumal na krimen na naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang mga buhay at maging ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ang bansang Taiwan ay isa sa mga bansa na nagpapanatili ng parusang kamatayan hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman marami ang haka-haka na isa sa mga naghihintay ng nasabing kaparusahan ay ang isa nating kababayan na si Johnny Medina. Si Johnny Medina ay nagmula sa Masbate. Simple lamang ang kanilang pamilya kaya naman nagsumikap si Johnny na makapagtapos ng pag-aaral. Isa sa kanyang mga inspirasyon ay ang mga magulang. Nais niyang matulungan at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Nang makapagtapos ng pag-aaral ay agad na nagtungo si Johnny sa Maynila para magtrabaho. Mabait si Johnny, masipag at responsable. Kaya naman mabilis itong nakahanap ng magandang trabaho sa syudad. Dito din ay nagawa niyang makakilala ng mga bagong kaibigan. Nang kumita ng sariling pera ay nagawa na rin ni Johnny na matulungan ang kanyang pamilya sa Masbate. Walang bisyo si Johnny, maliban sa hilig nito sa motorsiklo. Nang makapundar ng sariling motor ay napabilang ito sa samahan ng mga riders sa Manila. Isa sa kanyang naging libangan ay ang pagsasama sa grupo sa isang mahaba at masayang biyahe. Matipuno at magandang lalaki din si Johnny, kaya naman marami din ang mga kababaihan na lihim na humahanga sa binata. Hanggang sa makilala niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ni May Fasis Foronda o mas kilala sa kanyang alias na Sunset. Si Sunset ay tubong Tugigaraw, Cagayan, magandang babae, may magandang katawan, maamong mukha at makikinis na kutis. Mga katangian na kinaiingitan ng maraming kababaihan at pinapantasya naman ng mga kalalakihan. Habang nag-aaral ng kolehiyo ay umibig si Sunset sa unang nobyo at ang pag-iibigan na ito ay nagbunga. Ganun pa man ay iniwan si Sunset ng nobyo at naiwan sa kanya ang pagpapalaki at pag-aalaga sa anak. Sa kabila nito ay hindi sumuko si Sunset sa buhay para nga mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ay nagdesisyon nitong magtrabaho sa Manila. Iniwan niya ang anak sa pangangalaga ng pamilya sa Tugigaraw. Ang ina kasi ni Sunset ay isa ring OFW na nagtatrabaho sa Saudi. Sa Manila ay nanatili si Sunset sa Pasay City. Habang nagtatrabaho sa syudad ay dito niya nakilala si Johnny Medina. Minahal siya nito maging ang kanyang anak. Handa si Johnny na magpakaama sa kanyang anak, bagay na naging dahilan kaya naman nagustuhan din ito ng pamilya ni Sunset. Dumaan pa ang mga araw, buwan at taon. Saksi ang pamilya ng dalawa sa naging pagmamahalan ng mga ito, hanggang sa magdesisyon ng mga ito ng mga ibang bansa. Nagplano ang dalawa na mag-apply bilang factory worker sa Taiwan. Subalit habang nagpoproseso ng mga kakailanganing papeles ay naghiwalay ang dalawa sa di malamang kadahilanan. Ganun pa man, pinagpatuloy ng mga ito ang kanilang pag-alis papunta ng Taipei, Taiwan. Naunang nakaalis si Johnny, sumunod naman si Sunset na natanggap bilang factory worker sa isang electronic manufacturer sa Taiwan noong 2015. Sa kabila ng naging kabiguan ay inubos ni Johnny ang kanyang oras sa pagtatrabaho, pamamasyal kasama ng mga bagong kaibigan at ang pag-upload ng mga videos sa TikTok. Ganon din naman ang ginawa ni Sunset. Subalit sadya nga yatang mapaglaro ang tadhana. Dahil matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay ay nag-cross ang landas ng dalawa sa Taiwan.
Sa Taiwan ay muling nabuhay ang kanilang naputol na pagmamahalan. Muling sinuyo ni Junie ang dating kasintahan at kalaunan ay muli namang tinanggap ni Sunset ang pag-ibig ng dating nobyo. Matapos ang kanilang kontrata sa Taiwan ay magkahiwalay na umuwi ang dalawa ng Pilipinas. Matapos ang bakasyon ay muli rin silang bumalik sa Taiwan. Sa tuwing walang pasok ay naglalaan ng oras ang dalawa para sa kanilang mga sarili. Malimit silang namamasyal sa mga sikat na pasyalan sa Taiwan at kumakain sa labas. May mga pagkakataon din na nagpapalipas sila ng oras na magkasama sa mga hotel doon bago sila maghihiwalay para umuwi sa sarili-sarili nilang mga dormitoryo. Sa paglipas ng panahon ay isang desisyon ang nabuo sa isip ni Junie. Para sa kanya ay handa na siyang bumuo ng pamilya sa piling ni Sunset. Kaya naman niyaya niya na ang nobya na magpakasal. Subalit sa kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Sunset. Dulot ng trauma sa unang pag-ibig ay takot na ito na pumasok sa mas komplikado at seryosong relasyon. Para kay Sunset ay nais niya munang mag-focus sa kanyang anak. Masaya siya at mahal niya ang nobyo na si Junie, subalit hindi pa siya handa para magpatali dito. Kaya naman tinanggihan niya ang proposal ng nobyo. Ganon pa man hindi sumuko si Junie at paulit-ulit nitong inalok ng kasalang nobya. Subalit paulit-ulit din naman siya nitong binibigo. Minsan pa nga ay ito pa ang nagiging mitya nang di nila pagkakaunawaan. Hanggang sa magaganap na nga ang isang trahedya na kahit kailan ay hindi makakalimutan ng mga taong nagmamahal sa kanila. August 13 ng taong 2022, ayon sa salaysay ng dalawang Filipina na kasama ni Sunset sa dormitory, ay nagpaalam sa kanila ito na aalis. Makikipagkita ito sa kanyang kasintahan na si Junie. Sa labis na pagod mula sa trabaho ay tila naman hindi nila ito pinansin. Lingid sa kanilang kaalaman na iyon na pala ang huling beses na makikita nilang buhay si Sunset. Sa pagod ay mabilis silang nakatulog. Naalipungatan na lamang ang dalawa sa sunod-sunod na tunog ng kanilang mga cellphone ng madaling araw ng August 14. Nang mapansin nila ay wala pa si Sunset sa kanyang higaan. Sinagot nila ang tawag at nagulat sila dahil alas 4 pa lang ng madaling araw. Subalit ang tawag ay nagmula sa isang babae na nagpakilalang sister-in-law ni Sunset. At sinabi nito sa kanila na tulungan si Sunset. Nasa isang hotel ito at may masamang nangyari. Noong una, inakala nila na isa lamang yung franc mula sa isang franc caller na nauuso sa Taiwan. Para makasiguro ay agad nilang tinawagan si Sunset. Subalit hindi ito sumagot. Sa halip ay nag-send ito ng message at sinabing wala na siya. Doon na sila kinabahan kaya naman agad silang tumawag sa 119. 14 ng umaga, ayun, nakita ko nga po na maraming tawag. Tapos nag-reply na ako. Tapos tumawag po agad yung sister-in-law daw siya ni Sunset. Tulungan daw po namin si Sunset, puntahan daw namin doon sa hotel dahil may nangyari daw pong masama. Sabi ko, pakitawagan si Sunset kasi iniisip ko po baka nagpa-prank lang. Tapos ang nag-chat na po noon, si Johnny na po ata kasi ang reply niya, wala na siya. Wala na siya. Agad na nag-dispatch ang Hsinchu County Police ng mga tao at medics. At sa mabilis na pagkilos ay agad naman nilang narating ang hotel na tinutukoy ng mga kaibigan ni Sunset. Pagbukas nila ng pintuan ng silid kung nasaan ang magkasintahan ay naabutan pa nila doon si Junie, balisa ito. Sa kama naman ay nakahiga ang nobya na si Sunset. Sinubukan pa ng mga medics na i-revive ito subalit huli na dahil ayon sa kanila ay ilang oras nang walang buhay ang Filipina. Agad din namang sumama si Junie sa mga pulis. Inilabas siya ng mga pulis sa gusali na iyon na nakasuot ng helmet at nakaposas ang dalawang mga kamay sa likuran. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis sa Taipei, ay agad nilang nabigyan ng linaw ang kaso. Ayon sa mga pulis ay nag-check-in nga ang magkasintahan sa nasabing hotel noong gabi ng August 13, 2022. Matapos ang pagniniig ay muling inalok ni Junie ang kasintahan ng kasal. Subalit tulad ng mga nauna ay muli nitong binugo ang katipan. Sa labis na sama ng loob at pagdududa ay dito na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Hanggang sa tuluyan ng takpan ni Junie ng unan ang nakahigang si Sunset. Hanggang sa tumigil ito sa paggalaw at tuluyan ng malagutan ng hininga.
Matapos ang ginawa gamit ang cellphone ni Sunset ay kinontak nito lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng kasintahan, maging ang ina nito na nasa Saudi. Humingi siya ng sorry at sinabi ang nagawang kasalanan. Ang balita ay mabilis na kumalat at nakarating sa ating bansa. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan at mga nakakakilala sa dalawa na ang makulay na buhay pag-ibig ng mga ito ay magwawakas sa karumal-dumal na pangyayari. Ilang araw pa bago na iuwi ang katawan ni Sunset sa Tugigaraw. Kinailangan pa kasing humingi ng tulong ng pamilya para makakalap ng pera na gagastusin sa pagpapauwi sa kanyang katawan. Mula nang ihatid si Sunset sa kanyang huling himlayan ay wala nang lumabas pang update tungkol sa kaso. Bagamat nanindigan ng pamilya ni Sunset na gagawin nila ang lahat para makamit ito ang hustisya. Sa bigat ng kaso na kinakaharap ni Junie sa ganitong mga klaseng kaso sa Taiwan ay isa lamang ang maaari nitong kahinatnan, ang mahatulan ng pinakamataas na parusang kamatayan. Pagsisihan man niya ang ginawa ay hindi na niya maibabalik pa ang buhay ni Sunset. At sa bigat ng kanyang kasalanan, maging sa kabilang buhay, kung ako ang biktima ay patuloy ko pa rin siyang bibiguin. Marahil ay may malaking dahilan si Sunset kung bakit hindi niya magawang pakasalan ng nobyo. Sa ginawa nito ay pinatunayan niya lamang na hindi talaga siya karapat-dapat na mahalin at pakasalan.